Ano attorney ang kasalukuyan ta pong polisiya o stand kang DepEd Kamsur manungod po sa paggamit ng mga digital tools and even artificial intelligence o AI kan mga estudyante sa indang mga klase and assignment. Dahil man ini attorney pinagbabawal sa mga estudyante o stricto talagang bawal, attorney? Good na kitang actually pinagpaluwas na DepEd Order 3 Series of 2026. Manungod po iyan bumbukyer sa paggamit kang artificial intelligence sa tuya pong mga pampublikong eskwelahan. And of course, dahil na din kaya sabihan ni kayan maikaila na yaon na sa satuyang tarangkan, yaon na sa tuyang mga eskwelahan gamit na kang mga maestra, sagot kang mga eskwela, iyang artificial intelligence. So more on regulation rather than prohibition, bumbukyer. Kaya ang paggamit kang artificial intelligence sa mga eskwelahan pa klase, and of course, ining mga digital tools, sinusuportaran taman, pero igwa lang min mga limitation in order to, sabi ni kayan, mangyari itong gusto ka mangyari sa department na ang mga aki ay intellectually wise and at the same time adept to new technology and sa paggamit kang AI. Kaya nire-regulate ang DO3 Series 2026 bumbukyer is more on regulating ang paggamit pero not totally banning or prohibiting the use of AI and other digital tools sa satuya pong mga eskwelahan. Okay yun. Paano digdi attorney binabalanse kang kan division ta ang paggamit ning teknolohiya sa pag-aadal orog na baga po sa mga hararayo pong banwaan o island kang mga eskwelahan sa Camarines Sur na may limitado man lang attorney na mga access sa internet o gadget, attorney Bogs. So yan, dakulon pa rin talaga ang inaapuntang disparity duman sa mga lugar na considered na geographically isolated or itong gida na inaapunta sa last mile schools. Dakulang challenge pa din talaga iyan bumbukyer na even minsan nga ni bumbukyer ito ang signal pa lang para sa pag-submit kang mga report or kang magkakanigong hinahagad ng mga updates. Minsan talagang late pa sa tuyang mga island and coastal schools na mayon in signal. So iyang talaga more on ano pa rin yan bumbukyer si sa tuyang mga dating mga gamit na kang pag-assess, kang pagtutukdo, ito pang mga inaapod ng mga paper-based na mga gamit na talagang sabihin tanganing maski ang technology yaon na, igo pa man giraray talagang mga lugar na because of isolation due to space, talagang daig pa kaya. Kaya si mga yaon sa lugar na yan, pipadarahan taman nin mga supplies like si mga offline tabi bumbukyer nangunyan iyon naman ang pigapadarakang igwa kita katong mga interactive TV na may mga naka-install na kung saan pwedeng gamiton pang lesson yan man ang satuyang pangbalanse sa mga lugar na yan do maski nga ni igwa na kayan bumbukyer dakul pa din ang inaabot ninhulit limited din ang supplies sa kang mga iyan. Opo, yun, okay. And di Attorney Bogs, maaraman ko lang po, igwabo ba kamong mga particular na guide o giya na itigtatao sa mga paratukdo para matukoy talaga kung ang sarong proyekto o ngaya gibuhon kang estudyante, gibo kang AI kasi attorney garo, alam ba kung ika ang teacher, di ba pagka nagpagibo ka ng mga activity sa akin, halimbawa mga sulatin, itong mga written na output, ang iba dyan, AI yan. Ngunyan ba, siyempre, dahil man aram attorney kang teacher, hiling ko na, magayunon ang output ni Arog ka ini. Pero dahil niya aram, ini-AI palan. Ano ang mga giya taduman attorney para matukoy kung AI ba ini or bako attorney? Kaya dapat bumbukyer ang mga teacher, ang paggamit kayan and paggibo kayan. Ito inaapod ng teacher-guided activities. Gusto sabihin, yaon siya sa laog, yaon ang mga aki, yaon siya. So talagang nahihilig niya itong activity na ito. Ngunyan, titaraman din duman sa DO3, bumbukyer na kung sakaling nagamit din AI boss ang aki saka ang
maestra or ang teacher, dai pwedeng arion ito na sa iya si intellectual property na inaapod na. Kaya duman po sa DO3, pinataraman duman ang mga magaramit kang AI na mga nasa Department of Education na i-cite itong pinagkuanan na AI. So, da isa talaga bumbukir pinagbabawal. Pwede lang na i-cite or itong inaapod ng attribution, i-attribute kung kiisay man na AI, tadakulon din provider ng AI sabi bumbukir na kung saan pwedeng pagkuanan ang mga estudyante. So, dahil duman, sabi kang di otoritaso sa tuyang mga sa field na kapag naggamit si Aki o kaya man si teacher, isa-cite ninda duman sa paper sa output ninda itong source or reference na AI na pinagamit ninda. So, daiman totally talagang babawalan or daiman totally, isa-cite pa din ninda bumbukyer. So, ini, halimbawa reference, AI halis, digdi sa computer na ni, digdi mo pigamit, kung paano niya, pati so date and time kang pag-capture niya katuong reference, ilalaag niya man din bumbukyer duman sa iyang output. So, aarion na sa iya kasi igwanin reference. Okay po yun. And Attorney Bogs, maihabot ko din ulit. Paano ta po tinutukdo sa mga estudyante ang responsable na paggamit po kang AI and digital citizenship para malikayan baga attorney itong urulay about sa plagiarism, pag mga yang kodigo o labis na pagdepende sa technology kasi ngunya na may presence na attorney kang AI, unlike before na mayo talagang mamano-mano ang estudyante pag nagtunga nga, nagday ka naghiro, mayo ika ang lugi ngunyan baga attorney. Ang isip-isip kang ibang estudyante ay may AI man eh. Dawa sa aga ko na ngayon gibuhon, i-type ko lang ngayon dyan sa AI na ang bahala. Or may ang iba man ginagamit na yun nga yan, basihan pagka may exam. Dumanating sa sagin-sagina na lang na pero yaw na duman si mga answer. Paano taan yan attorney tinutukdo sa mga estudyante para maging responsable man sinda na nagagamit ng AI attorney? In the first place, Bubukyer, in relation sa DO3, igwaman kitang DO6 na kung saan duman sa DO6 na ingani paggamit kang mga gadget ang aki saka ang maestra while in the process of teaching and learning activity, di ba? So, gusto sabihin ka to Bubukyer, daisin na nagagamit kang mga laptop, kang computer, kang cellphone, habang yaon sa except kung iyan kaipuhan ninda duman sa indang pagtukdo, part kang lesson, nakasurat sa lesson plan na magamit ang mga maestra saka ang aki kang gadget. So gusto sabihin Bubukyer, talagang i-regulate in the sense na aram kang teacher, nagagamitan mo niyan kang mga aki ang computer, ang cellphone, or ano pang digital gadget ninda. And then, siring man, si maestra, aram niya man na magamit ka itong so, naka-program Bubukyer kung naarin magaramit. So, aram kang maestra kung naarin ito gagamiton sa klase niya. And iniiwasan din Bubukyer yung inaapod kang mga mga assignment. Kung sa field mo niyan, aram po din na not necessarily every day is assignment day. So, kung master na kang ake ang lesson sa laog kang klase, why will be given an assignment? Diba? Kasi usually ang lesson ini-extend sa harong kung daina-master kang aki sa laog kang eskwelahan. So kung daina-master kang aki sa laog kang eskwelahan, titaw-anan siya ning karagdagang gawain na inaapunta itong assignment na kung saan sa harong. Duman lang siya pwedeng makagamit kang sa iyang gadget na facilitated kang teacher. Kasi yaon na sa harong. So duman na siya sa pagurang niya. So, if sasabihin Bubukyer, sa kabuuan talaga, kung susunudan ito ang DO3, susunudan itong DO6, gabos na activity kang aki, trace kang teacher, ang tigagibo kasi part kang lesson niya ang paggamit kang gadget sa laog kang classroom para makagamit ang mga estudyante. So, gusto sabihin din, monitor niya kung naga-AI ang aki o daing. Kasi yaon sa laog mismo kang klase, nagagamit kang gadget. Okay po, iyon. So, attorney, ini pa, sa part ng mga teacher attorney, sabi po nindo subag-o, dahil man pinagbabawal ang AI and even sa mga estudyante.
Ano man attorney ang mga konkretong programa o training ta na tinatao kan DepEd sa mga paratukdo digdi po sa Kamsur para maging AI literate man sinda and makasabay sa modernong paagi kang pagtutukdo ta kasi may halimbawa attorney ito bagang mga seasoned teacher ta po eh syempre dahil sa edad minsan ang iba nga ni siguro sa inda attorney bihira lang makakapot ng cellphone o siyempre dahil seasoned teacher kumbaga nasanay sa tradisyonal, digdi sa AI parang masasakitan sinda, eh. Ngunyan ano attorney itong mga training ta na kumbaga tatao pigihiras sa inda, Attorney Bogs? Totoo tabi talaga yan, Bumbuker. Kaipuhan talagang matrain man ang sa tuyang mga teachers sa dakulon pa din in inhibitions pag-abot sa paggamit kang AI, lalong-lalo na ang katuyang mga teachers na di man talaga perming exposed sa makabagong technology. Kaya igwaman kitang mga online activity na pigtao sa Inda Bumbuker sa paggamit kang AI. Although kaipuhan pa nin additional na input talaga, mas training pa talaga na pag-abot kayan, lalong-lalo na itong sa DepEd Order number 3 sa artificial intelligence use in the classroom dahil nahihiling ta na una, kulang pa ang may mga kapas na magtao talaga nin magkakanigong gamit kang AI. Una, si iba nga ni Bumbukir, aram lang ang sarulang na pigahagadan ng AI, da ipaaram ang ibang mga AI. Do, igwa kitang mga kang last July 31 nga ni, so nag-end ang training sa paggamit kang AI, da kung saan ang mga naging participants sa mga eskwelahan, ang aki, magurang sa ka-teacher. So, iyon na to ang way ta Bumbukir na ma-disseminate ang paggamit ng AI. Tapos, bako na lang sa mga teachers Bumbukir. But actually, pati magurang, igwang mga nakapagtapos ng AI. Ako nga ni mismo Bumbukir, duman ko lang na araman na ang AI pala 1964 pa, yaon na. So, gusto sabihin, late na kita masyado sa AI. Yaon na siya sa paggamit, pero kita digdi sa Pilipinas, medyo na late na kita para dyan. Kaya kung papupunduhon ta pa ang paggamit kayan or babawalan ta pa ang paggamit kayan, lalo talagang madidinay. Ang kaipuhan na lang talaga, dagdag pang mga training para sa satuyang mga teacher, tanganing mas lalong maintindihan ang gamit kang AI sa manlain-lain na aspeto kang pagtukdo, sagpod kang pang-araal daw na pagkabuhay kang sarong teacher and sarong aki. Opo, yun. Ini attorney maisingit ko lang Attorney Bogs ano. What if attorney sa mga paratukdo ta ang gibuhon iniasa na lang gamo sa AI. Kumbaga itong mga report, lesson plan. Kasi syempre attorney kada siguro ang iba siguro sa isip-isip ko attorney ang sakuyang mentalidad ay kung ako naging paratukdo may AI man lang, diyan ko na pagibuhon ang lesson plan. Diyan ko na pagibuhon itong TOS. Si AI na ang bahala. Ano ang satuyang ano naman attorney? Ginigibo para daiman maging arog ka to unless dai ito attorney pinagbabawal attorney. Importante pa din kaya si Bumbukir ang tamang prompting. Maski pa igwanin AI, pag dain mo yan pig-prompt min tama, manunungod, and sigun sa gusto mong makua, daiman matao si AI kang specific na grant niya pag abot duman. Kaya gusto sabihin, control ba man giraray ni teacher o kang teacher o ni isay pa man na nagagamit kang AI kung ano ang gusto niyang maging result, ano ang gusto niyang ipagibo. Dahil siya po magiging magkakanigo kung basta niya lang sasabihan si AI na maggibo sa iyan. So, gusto sabihin, maski may AI Bumbukir, ang prompt pa man giraray kang tao, katong individual na gusto niyang maging output, iyo ang magiging basis ng pagluwas kang result. So, bako siyang generally dependent na duman sa AI. It's still human induced prompt ang magiging guide ni AI kung ano ang magiging result sa output na hina. Kaya halimbawa, may TOS. Sa TOS, hinahagad kung perang days pigtukdo ang sarong competency. So, kaya po na sabihin ni teacher, duman sa iyang, mas pinagpapa-assist siya sa AI, sasabihin niya kung perang aldaw niya ito itinukdo, perang simana, perang oras. Kasi,
Day man magigibuhan nin tama magkakanigong TOS kung dai tama ang prompt na itinao kang teacher o kang individual duman ki AI. Yun, opo, yun ang, ano pala ng attorney, ano, kumbaga sa ano, kontrolado pa din talaga kang teacher or even kang student ang idea. Kumbaga, di kaipuhan mong maging specific sa AI, ano po. Pero hindi attorney, mga perang hapot na lang attorney. May mga lakdang baka mo attorney sa DepEd para proteheran man ang mga data privacy and mental health kan mga estudyante gikan po sa mga panganib sa online world and paggamit kan AI tools, attorney. Iyo, kaipuhan talaga, kaipuhan din bumbuker ang ethics, ang ethical standard, kaya bako talagang suba ang basta lang paggamit kang AI. Kaipuhan ang ethical standard pamangiraray. So, dapat talaga na regulated, bantay, pamangiraray iyan. Bako iyan na basta sana isa lang, gibuhon, tapos na may mga pananagutan pa man. Itong mga inaapod ng ethical standard pa din sa paggamit kang AI. And that's why, importanteng manuodan ang AI and manuodan din ang mga inaapod ng don'ts or itong mga dapat tang hala, kaipuhan tang magpreno o kaipuhan tang tukdoanin magkakanigong ethical standard bago inigamiton, baka sala naman ang pigag-ipo. Okay po yun. And di attorney, nahihiling po ba kan DepEd, kamsur, ining AI como sarong threat? Ayan, kasi kung ang AI useful, baal ang AI magamit din as threat sa traditional na mga pag-aaral o higit pa ining ipig or pigko-consider ta pa ini attorney na kapakipakinabang pa sa kagamitan para sa mga hobbyist, mga estudyante. Ano tadig di attorney thoughts? Daita talaga yan makontrol bumbukir kasi sa ibang bansa nga ni may robot nang nagatukdo, may robot nang nagagwardya, may robot nang nagaserve. So yan talaga ang in the near future, yan ang mga daita, sabi nga ni Ken, makontrol kung sakali man na mag-abot talaga ang panahon. Baka maging threat siya in the sense na kulang na ang kinakaipuan naman power and iyan ng mga AI ready ang magtutukdo. So mga beyond control ta kung sakali man. Pero habang dai pa kita naabot duman, siguro permita pa may giraray isa-isip na ang human pa din ang taong nag-iisip. Bako si robot na kung sain controlled lang kang human. So si human igwanin puso, igwanin pagkamate, igwan pag-iisip, sa pamangiraray dapat ang may control kayan. Kaya mas pa yan sinasabing posibleng maging threat. Kasi nga ni sa iba talaga, katong nauso bumbukyer ang inaapod ng Industrial Revolution duman sa United Kingdom, nawaran nin trabaho itong mga naghahabi. Kaya iyon man ang naging resulta kang inintroduce ang Industrial Revolution. So, unti-unti talagang naging problematic. Pero nagkaigwa naman din panibagong mga innovation. So ngunyan, iyo man posibleng mangyari bumbukyan. Maybe it's a threat now kasi napoprogram na ang mga bagay-bagay sa machine, natatawanan na nin instruction, paano nin dagibuhon. Pero tandaan ta pamangiraray na maayo pamangiraray makakabalyo kang tunay na tao na igwang pagmati, igwanin pag-iisip kaysa sa AI. Okay, very well said, attorney. And attorney, bago kita magtapos sa tuyang interview, ano na lang, attorney, ang pagirumdum ta? Halimbawa, sa mga magurang, sa mga estudyante na nai-expose na ngunyan sa AI, and syempre sa mga paratukdo, attorney, na nagagamit man ng artificial intelligence. Attorney Bogs. Yes, gabos na technological breakthrough tabi bumbukier may marhay as in negatibo, may positibo as in negatibong epekto. Pag-atid-atiron ta ko kung saan makakatabang talaga ining mga ini. Kung kita nag-iisip bilang mga paratukdo, hilingon ta kung saan nakakapadali ini and at the same time nakakatabang. Pero try taman iraray na i-restrict kung ini po may negatibo ng impact. Like for example, sabi nga ni Kayan, may mga masiselang tema, lingwahe, kundi man karahasan, na pwedeng ma-expose si Aki because of the AI. Kasi ngunyan, sarong click na lang bumbukyer na itatao na ang
you ask for the worst in history, tatawanan ka. Worst in drugs, tatawanan ka, etc. So, dapat pa man giraray na tawaan man tanin magkakanig yung mga preno si mga bagay na kaipuhan prenuhan baka negative ang maging impact. So kita pa man po giraray ang may choice bilang mga individual. Let us choose the best. Ito ang may positive na impact katuya ang AI.